Good morning mga kagadang buhay. Sinundo po namin ni Michael ang ating truck dahil alas 7 pa lang po ng umaga ay dito na ang ating truck. Saktong-sakto po, sasabi ko sa inyo na maaga ang dating nila. So dito po sa diversion road ng Tangalan ng ating truck, nagpahinga sila. Ayan po, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po ang karga ng ating truck na tauhan. Para sa 40 na karabaw na dadalhin natin sa Katayan ngayon. Diskartehan pa po ng ating mga convoy, mga kagadang buhay, kung paano makapasok po dito. Si Nalon at si Michael. Kasi meron po mga wire dito, oh. Ayan. Oh, no! Parang aabutin pati yung sanga ng kahoy, oh. Mike, parang live itong isa. Halika, tingnan mo. Oh, no! Parang delikado ito. Ayan, oh. Wala na kanang ko dito na live kana ang live no nang itong puti na amo nang live Ay kana ano na telepono kana kasi may parang may black and ano din, you know? dili na kuan Hindi daw live, sabi ni Michael. Ayun na, at nag-uurmentado ng ating mga kalabaw. Gustong-gusto na po talagang magpahinga. Okay, ayan na po mga kagandang buhay. Hindi naman umabot sa kalabaw. Ay, yung isa! Wait lang! Oh, no! Sige, putahan mo! Wait lang! Hala, bangga! Oh, no! Wait lang, maka-disturb na tayo sa ibang ano. Delikado talaga to. Delikado po. Kayanin kaya? Parang okay naman. Sinalon. Ito po ang aming hirap, mga kagandang buhay, sa pagpasok namin dito sa aming pahingahan. After na makadaan kami, presko na po ang ating mga kalabaw dito. At ito po yung naghihintay sa kanila na lugar kung saan sila makakapahinga. So sabit po talaga, mga kagandang buhay, ang ating mga kalabaw, kaya napagdesisyonan po na lagariin na lang itong mga sanga. Bawasan na lang po muna yung mga sanga na to para di po madisgrasya ang ating mga kalabaw. Yan. Kunin muna yung maliliit na mga sanga. Kunin muna yung mga sanga-sanga. Yan po. Kasi lumaki na daw itong kahoy na to eh. Dati daw hindi sabit dito ang masasakyan, ngayon sabit na. Nakuha na po natin, mga kagandang buhay, ang sanga. Ayan na. Ang problema na lang po natin yung mga kawad ng kuryente dito. So, sige, tingnan natin kung ano nang magawa. Kaya na ba itong lusutan ng ating truck? So, sabi po ni ate at ni kuya, itong mga wire na to ay sa cable lamang po ito. Hindi naman po ito live wire. Subukan nating talian, mga kagandang buhay, para next time na dumaan dito ang isa pa nating truck ay hindi na mahirapan. Hindi na, mukhang smooth na ito pagpasok ni Lord dyan, hindi na sabit. Yeah!
Oh. Ayan, ano na lang. Ilagay sa sanga. Para next time, ayahay na ang pasok ng lahat ng trucking na pumapasok dito kung may papasok ding ibang behiro, mga kagandang buhay. But as of now, tayo pa lang po ang magpapahinga ng mga hayop dito. Medyo hindi pa po kasi 4 lanes ang kalsada dito, 2 lanes pa lang po. Hindi pa umabot dito yung paggawa ng kalsada. Makitid po ang kalsada. Hindi pa kuya, hindi na pa nagawang 4 lanes. 2 lanes pa lang ang ating kalsada dito, kaya medyo makitid pa ang pagbacking. O ayan, ayos na. Ayos na. Hindi na umabot. Dahil sinira din namin ang kudal dito banda, mga kagandang buhay. Up, live wire. Oh no! Gerson, live wire yan, ang isa. Itong live wire po, itong medyo maliit. Gerson, live wire itong isa ha. Dapat, dapat may pangtulak dyan sa live wire. Sana ba yung pangtulak nila? Ay, masabit kayo sa live wire ha. Ito live wire ito. Pag wala'y leakage dahil wala nang problema. Ayan si tatay. Wait lang. Meron kabayan si tatay ha. Wait lang. Ay, natakot ako. Yung ulo mo. Live wire yan, live wire! Oh no! Ay. Uy, nawakan na yung live wire. Grabe, ang tapang. Oy, ang tapang nyo ha. Live wire yan, Dodong. Ay, ala. Ako, inuubo pa naman ako. Medyo subikip yung aking paghinga dito sa live wire na to ha. Oh, tingnan nyo mabuti. Baka sumabit sa Up. Wait lang. Oh, wait. Oh, tama po yan. Para sa sunod, wala na tayong problema sa live wire. Oh, tatalian daw ng may-ari. Para isasabit na lang doon sa may sanga pataas. Para wala nang maging problema pagka tayo ulit. Pasok tayo ulit at mamaya po pag natin labas. Talian na lang daw, sabi ni Kuya. At isabit doon sa may sanga. Okay na mga kagandang buhay. Naka-alpas na ang ating truck na ideyahan natin. Gawa natin ang paraan na huwag magsabit-sabit sa puno at sa mga kawad po ng wirings. O dito na, kasaya na po ng ating mga kalabaw. Yan po tumatakbo ang may-ari ng lupa. Na-assess po talaga tayo kung saan tayo magparking. At sana nga kumita itong may-ari ng lupa dito at magparking din ulit at magpahinga ng kalabaw dito at mga baka ang ibang mga biyahero. Ayan. So kasi nung pandemic daw, hindi na daw pinayagan talaga. Kasi baka may dalang COVID yung mga pahinante. So ayan, ito na ulit tayo. Ilang years daw na natigil ang pagparada dito ng mga sasakyan. Ngayon na ito na ulit. Buhay na ulit ang kanilang pagpaparenta po dito. So sa halagang 500 pesos po, makakapahinga ang ating mga kalabaw. At tingnan din natin kung saan pwede natin pakainin. Kasi ang daming damo. Yan. At saka ang lamig dito mga kagandang buhay, nagpa-fog pa. Makikita ninyo. So ang oras po natin ay alas 8 ng umaga. Past 8 po, 8:35. Ang 40 na piraso ng kalabaw natin ay atin ang papahingahin. Nag-uulat para sa dagdag po na mga diskarte para tumagal po tayo sa biyaheng livestock for slaughter, mga kagandang buhay. Lahat po ng diskarte ating gagawin. Ayan, at least kahit na magtigil na tayo sa pagbiyahe ay wala po tayong pagsisisi sa ating mga sarili dahil nagawa na po natin lahat ng diskarte para po sa ikapanalo ng ating biyahe. So, bigyan natin ang ating mga kalabaw na magandang pahingahan at pakainin natin para po maibsan yung pag-lose weight ng katawan nila. So, ang tabayanan po mga kagandang buhay ang
sitwasyon po dito kung maganda ba talaga ang lugar na ito para sa pahingahan ng ating mga kalabaw. Ayan na po at unti-unti na po nating binababa ang ating mga kalabaw para po makapagpalunang sa banda pa roon at makakain po. Ayan, sabi po ng mga residente dito nung makita kami na nagbababa kami ng mga aming hayop, ay laking tuwa po nila dahil makakalibre na naman daw sila sa pagpapakasta ng kanilang mga alagain. Mga baka po at mga kalabaw, kung meron din naman po mga ibang biyahero dito na magdala ng kanilang mga hayop. Kasi nung time po na marami daw dito ang naglalagay ng mga hayop, ang dami po talaga ditong pumupunta sa iba't ibang mga lugar daw po para po pakastahan ang kanilang mga hayop sa may mga lahi pong baka na galing ng Negros. Ayan, so, malaking tulong po pala na dito nagpapahinga ang ating mga hayop. So sabi po ng may-ari, pag nalaman na naman po nila na marami na naman dito ang naglalagay ng hayop, lahat ng mga babae nilang mga hayop ay dadalhin nila dito. Mga kalabaw po, pinapakastahan nila sa mga buffalo, at saka yung mga baka po sa mga magaganda pong mga barako. Ayan po mga kagandang buhay. Sa tingin ko naman po dito sa ating mga kalabaw, okay pa naman ang kanilang katawan. Ayan. So ayan malusog at saka bilugan ang katawan po. Ayan ang ating kalabaw ngayon. Dahil galing ng Negros, pinakain po natin. At saka pakakainin ngayon ulit. So, tingnan ninyo, parang hilong-hilo sa biyahe, nag-iikis-ikis na yung mga paa, mahina, nanghihina. Kung hindi pa natin pababain, at saka pahingahin, at pakainin ngayon, mas lalo silang manghihina. Pagka sumakay pa sila ng barko, mamaya pong alas 8 ng gabi. Or minsan, alas 10 ng gabi po, yung tulak ng barko papunta ng Mindoro, ay siyempre makakapahinga pa sila, mga kinabukasan pa. O di, ngayon nga hilong-hilo na sila. Paano pa kaya kung sa Mindoro pa natin sila pakakainin at papapahingahin? So malaki po talagang bagay sa pag-aaral po na pahingahin mula dito. Kasi dati pinapahinga naman namin mga kagandang buhay, pero sa kasamaang palad po, yung pahingahan po namin doon banda sa may airport, ay nawala po yung kalabaw ng ibang mga biyahero na naglalagay ng hayop doon at nagalit po yung mga pamunuan at libre na nga lang po ang pagpapakain doon ng mga hayop, ay sisihin pa sila sa pagkawala ng mga kalabaw at mga baka ng mga biyahero na naglalagay doon. Kaya binawal na po talaga totally, kaya nahirapan po kami sa paghanap ng bago naming pahingahan. Yan. So malalaman po natin mamaya mga kagandang buhay kay Nalon kung magkano po ang mga presyo nito ng mga nabili nating mga kalabaw. Kasi i-scoop po natin ito, i-document po natin ito bawat tayo po mga kagandang buhay dahil napakalaki pong study po ito para sa ipagpatuloy po ng biyahe natin. Dahil actually mga kagandang buhay, talagang ginagawa na namin lahat ngayon ng tudo-tudo, yung mga dapat pa namin i-adjust, dapat pa namin gawin para po sa ikapanalo ng biyahe. Dahil malapit na lang po talaga. Pagka nakita pa po namin ng ilang biyahe na ginawa na namin ng lahat at wala pa rin po talagang patutunguhan itong negosyong ito, ay magbabalak na lang po talaga na ng ibang mga alternative. Hindi pa naman po i-stop. Hindi po i-stop itong pamimili namin, pero gagawa po ng mga strategy na makatulong. Halimbawa po, magkakatay na po talaga kami ng sarili namin. At babawasan po yung mga biyahe namin to Luzon. So magbabiyahe lamang po kami kung pipick up po kami ng itlog sa Luzon. Ayan po mga kagandang buhay. Naka-uniform, biyahe ni Roger. Ayan. Sa naman, sa harap, Sol's Gandang Buhay. So, Bro Nalon, maganda ba doon ang lagayan natin? Talagang approve na approve po kay Bro Nalon. So, daming tubig, Bro Nalon? Wow. So, ito po yung may-ari, si Kuya Pugi. Salamat, Kuya, ha? So, kami mag-i-invite din ng ibang biyahero para kumita po kayo, Kuya. Pero, dahan-dahan lang muna, parang mas mabuti pa siguro kung medyo matikilos kayo sa barangay, pwede ko patawag kung ano yung mga paraan. Parang hindi nila ako masilipan at mas maganda ang mag-friends kayo ng mga barangay dito.
Sige, gawin po natin yan. Gawin po natin yan, kuya. Kasi daw, kailangan talagang friends tayo sa barangay dito. At gagawin natin yung gagawin natin yung sakto, wag nating dumihan ang sapa. So maganda po yung sabi ni kuya na wag talagang dumihan ang sapa. Papuntahin po doon ang kalabaw para uminom lang, wag patubugin doon sa sapa. Yan. So dito lang natin patubugin dito. Nakapaliguan lang, bibili tayo ng motor na para po panghila ng tubig at isprehan natin yung ating mga kalabaw. Importante po no, sa next time makadala po tayo ng kumpay dito. Dahil sa ngayon po walang kumpay, susubukan natin ipakain yung mga kumpay nila ditong baon at maghanap na lang po kami ng panibagong kumpay para baon po nila. Meron silang konting kumpay eh. Ay kung magkikita natin yung mga kalabaw natin, oh wala, ang ganda. Bilugan po ang katawan, parang wala akong payat na nakita ngayon ah. So kung mapanatili po natin ito, ang itsura po nating mga kalabaw, saktong-sakto po na malagay natin sa walang pagdududa ang pag-alaga natin. Ang importante po kasi, nagsasabi sila, nako, nalugi kayo dahil naluswit po ang mga hayop ninyo. So kailangan namin ng adjustment, kailangan namin ng dagdag po na ginagawa, dagdag na effort para po wag maluswit ang ating kalabaw. So kung sa presyo naman po ng pagbili natin doon sa stockyard, yun po ang malaking factor talaga ng ikapanalo ng biyahe natin. So dagdagan na lang po natin ang magandang pag-alaga dito sa ating mga hayop para wala po talagang agam-agam at wala pong mga pagdududa na na-lose weight or nalugi kami dahil sa wala pong proper na pag-alaga sa biyahe ang ating mga hayop. So gawin na po natin yan ngayon, mga kagandang buhay. So ito po yung kalabaw na dala ni Nalon, oh. Lon, magkano ba to? So 67 daw, sabi ni Nalon ito. Oh, napakaganda, oh, napakabilugan ng puwit. At parang hindi rin nag-lose weight, ah. Wala siya nag-lose weight lang, sumang kaon. Oh, malakas to kumain. Ano ito, babae, lalaki? Lalaki. So maganda po talaga ang lalaki. Matibay po sa biyahe. Yan na po yung mga kalabaw natin. Ayun, may naglunang na dun, oh. Oh, yan po ang gusto ng kalabaw. Yung may paglulunangan po sila. Oh, yan. Ito, medyo maliit ito, ha. Medyo bata pa ito. Magkano kaya ang bili nito? So mamaya po yan, makikita natin sa listahan po ni Nalon. Kasi almost memorize po ni Nalon yung mga presyo ng mga kalabaw, eh. Kasi lahat po ng pamilihan, lahat po ng stockyard, sumasama po talaga si Nalon. Hindi lang po siya ahinti namin, kundi parang bodyguard na rin po ni Kabiyahing Roger. Kaya manalo't matalo po yung mga kalabaw namin, meron po talaga kaming sweldo na binibigay kay Nalon. Kasi nakita po talaga namin sa kanya yung eagerness din niya na maipanalo po ang biyahe. At tumagal po ang aming pagsasamahan, ang aming hanap buhay na ganito. Kaya itong sinabi ko po kay Kabiyahing Roger na nasa ano na tayo, nasa level na po tayo na kailangan na po talaga nating higpitan ang pag-aaral natin dito dahil medyo marami-rami na rin po ang nalulugi natin. So nalungkot din po si Nalon pagka nalulugi po ang ating mga biyahe, mga kagandang buhay. Nung nakaraan pong biyahe, so na-vlogs po namin yon, kasama po kami ni Kabiyahing Roger noon na nagpakatay doon sa Vitas Tondo. So, meron pong isang ahinti noon, mga kagandang buhay, na nagpadala kay Kabiyahe ng 3 kalabaw. At saka sinabi sa akin ni Kabiyahing Roger na ito ang presyo, ito yung 3 kalabaw na yon. At saka nag-react po kaagad ako dahil ang sistema po kasi noon, ikakarga po ng isang ahinti sa aming truck ang kalabaw. Tapos po, ipapakatay at papatungan po ng expenses. Pagkatapos po, pag halimbawa nanalo, meron siyang parte. Pag natalo naman, aabunuhan niya. So nung nalaman ko po na kinas out talaga lahat ni Kabiyahing Roger, halimbawa, ang presyo po ng bawat kalabaw ay 60,000, kinas out niya po talaga ang 180,000 kaagad sa 3 kalabaw. Sabi ko kay Kabiyahing Roger, which is mali po talaga na diskarte yan, Kabiyahe. Kasi paano mo pa mahahabol ang ahinti na yon kung malugi yung pinadala niyang kalabaw dahil kinas out mo talaga. So at nagkatotoo nga po mga kagandang buhay dahil yung kalabaw na yun na 3 na kinarga, mataas po talaga ang bigay ng ahinti. So, halimbawa po ang presyo nun ay 60,000 ang isa, 62,000 lang po bawat isa na ibenta. So 2,000 lang po ang sumobra doon sa puhunan.
So doon pa yun sa Bakong nanggaling. So ang charge po nun sa pamasahe papunta po sa Gihulngan kung saan po ang aming barracks ay 700. So sa 2,000 na tubo ng kanyang pagpapakatay ay 1,300 na lang po ang natira. Kung ibawas natin yung 700 na pamasahe from Bakong to Gihulngan. So nung hinahanap na siya para sabihin po ang recovery, eh wala na, lugi na namin yun mga kaganang buhay. Hindi na namin siya na-communicate kasi wala na daw siya sa stockyard. Kasi minsan lang rin tayo pumupunta dun sa Bakong, once a week lang. Eh kung hindi niya sisiputin, wala talaga mga kaganang buhay. Lugi po talaga. So sabi ko kay Kabiyang Roger, kung nandun po ako ng mga oras na yon na ganun po ang sistema, inastapan ko sana. Sinabi ko po sana na, oy, wag yan Kabiyang Roger. Kailangan sa 180,000 magtira ka. Ang ibigay mo lang sa kanya ay 150,000. So meron pa siyang balance. May balance pa tayo sa kanya na 30,000. Madali po na recovery. Ay meron ka pang hindi malulugi na strategy. So, nakulangan po ng diskarte doon si Kabiyahe. Kinash mo po niya lahat. Kinash niya kaagad. Na overexcited na naman siya at na hyper na naman po si Kabiyahe. So, yun po ang negosyo namin ni Kabiyahe. Naging successful po ang mga negosyo naming iba dahil sa lahat ng oras po kami pong dalawa talaga ang nagdidesisyon. Pero hindi naman po lahat ng oras ay nandun ako sa mga stockyard or nalalaman ko kung ano yung mga diskarte. Pareho na lamang po doon sa 5 kalabaw na yon na 380 po ang benta kay Kabiyahe at tinawaran niya po ng 355. Hindi po ako pumayag doon. 320 lang po talaga ang aming sipat ni na London. At yun nga mga kaganang buhay, hindi nabili yun doon sa Kanlaon nung pinarada din nila. So may tingin na rin po ako sa kalabaw mga kaganang buhay kahit pumapaltos. Pero sa mga diskarte po, meron na rin po tayong basihan na wag or okay. Lalo na rin po sinalon. Kaya sinasabi ko lang po ito dahil nasa study na po kami ngayon ng madibdiban. Kung itutuloy pa ba namin ito na puro katay po ang biyahe namin or magsuslow down na po kami or tuluyan na pong mag-stop na. Ayun na po yung mga option na aming ginagawa. Kasi minsan po may mga bad comments, kasi alam nyo yung mga bad comments na yon, pampahina lang po yun ng loob kasi sila po yung mga ahinte na gusto talaga actually mga ahinte po, umasenso na siguro sa lahat po ng mga paglulugi ng presyo na nagawa ni Kabiyahe, mga almost 2 years na. Masinso na po sila sa kakabenta ng kanilang mga hayop kay Kabiyang Roger. So sabi naman ng iba, wala daw pong honest na negosyante na magsasabi ng mga kita. Pero kami po dito sa Sols Ganang Buhay, sinasabi ko po talaga dahil, alam nyo, ang dami ring nanonood Ang daming nanonood dito na may balak rin na pasukin ang ganitong negosyo. So sila po yung mga umaabang, sila po yung mga gusto ring matuto sa ating mga vlogs. Paano naman po kung hindi makatotohanan ang ating mga sinasabi dito sa ating vlogs? O di, maling impormasyon din po ang ating maibigay sa kanila. At baka tayo pa po ang makapagbigay ng maling inspirasyon sa kanila na nalugi din sila pagdating ng araw. Kaya sinasabi ko po talaga dito ang totoo at makatotohanan na nangyayari po sa aming biyahe. Kung ano pa pong mga adjustment, kung ano pa pong mga diskarte ang kailangan natin gawin. Ang journey po namin sa negosyong livestock buying for slaughter, mga kaganang buhay, ay medyo malayo-layo na po ang aming nalakbay. At hanggang ngayon po ay hindi pa rin po namin ma-perfect. So, hanggat dumating po ang oras na gusto ko na pong sumuko, pero may mga bagay pa po na dapat nating i-consider bago po tayo susuko. Sa lahat po ng negosyo, sa lahat po ng mga problema, kailangan may mga option pa po tayong gawin, may mga study pa, may mga last defense pa po tayong gagawin sa ating negosyo bago po natin tuluyang i-give up. So ngayon po ang aming negosyong livestock for buying for slaughter, mga kaganang buhay, ay nasa last defense na po. So matindi pong
pagsunod sa last defense strategy ang aming sinusunod ngayon. So marami pa pong option ang gagawin natin at salamat po sa inyong laging panunood. So yun po ang ating tatalakayin para sa ating second part, mga kagandang buhay at ang mga presyo po nito para sa ating income reveal. Bye-bye for now!